Hi guys! Welcome back to my channel. Check niyo naman tong video para sa paggawa ng OEC Online. Sa mga previous video ko, kung makikita nyo, step by step, nandyan lahat. So, check niyo tong channel para makita nyo yung pinaka-umpisa paano mag-create ng account sa DMW Online. Pagkatapos, kung paano kaya magkakaroon ng OFW Pass, connected kasi lahat yan. Pagka meron ka ng mga account, update mo na lahat ng details mo, easy na lang itong pagkuha ng OEC exemption. Pero guys, make sure din na yung contract nyo abroad is verified nga. Kasi pag hindi pa kayo nakapagpa-verify ng kontrata, hindi pa yun lalabas sa online account nyo. So be sure, pagbago kayo sa kumpanya, kailangan niyo munang pumunta ng POEA at ipa-verify yung kontrata nyo. Pag na-verify na yun, the second time na kailanganin nyo ng OEC, online na lang yun. Pero pag una, dun pa mismo sa POEA kayo kukuha. May mga cases din na nagpa-verify sila ng kontrata and then hindi sila kumuha ng OEC. Pagka ganun, magre-register na lang kayo. Register kayo sa DMW Online. Tapos yun, makikita nyo naman na din yung update and details mo. Basta na-verify yung kontrata nyo, okay? So, kailangan natin yung account nyo before na in-open sa DMW Online. Kung wala, kailangan nyo muna mag-register. Pagkatapos, kailangan verified yung contract nyo. Yun ang gagamitin natin sa pagkuha ng OEC exemption online, okay? Let's start this. Punta kayo sa Google, then type niyo yung DMW Online. Tapos, i-choose niyo lang yung POEA Online Services -DMW. Tapos, eto na tayo sa home. As you can see, kailangan i-play-in yung Let's Go. Tapos, login. Basta login guys, dyan yun na ilalagay yung email nyo. Yan, email address, lalagay natin. Yan yung email address nyo nung nag-register kayo. Tapos next, makikita nyo, password. Lagay nyo uli yung password. Tapos login. Yan, nasa home na tayo. Makikita nyo na dyan yung picture nyo, in-upload nyo before, tapos yung copy ng passport nyo. Guys, dapat updated lahat ng details nyo Yung profile update nyo hanggang sa dulo yan. May beneficiary lahat-lahat. Guys, tingnan nyo dyan sa right side. May makikita kayo, balik manggagawa. Ayan naka-encircled ng red. Balik manggagawa. I-click nyo lang yan. Pagka-click nyo yan, may lalabas na ganito. Nakalagay dyan yung passport data is available, tapos pag-ibig data. Yung passport, importante yan. Yung sa pag-ibig naman, okay lang kahit wala. Okay, proceed na tayo. Click nyo yung next. And next. After nyan, eto lalabas. Lalagay nyo dyan kung anong date yung flight nyo. Kung dito pa kayo abroad, yung date ng pauwi nyo ng Pinas. Pero kung nasa Pinas na kayo, nakabakasyon na kayo, yung date ng pagbalik niyo abroad. Valid naman yan within 2 months pagka pumuha kayo. Kaya walang problema. Valid yung OEC until 2 months. Ayan. Pag meron na, i-click nyo lang yung next. Next. Pagkatapos ng next, ang lalabas dyan, eto na. Nakalagay dyan yung complete information about sa inyo, tapos sa trabaho nyo. Tapos dyan sa baba, nakalagay kung babalik ba kayo dyan din sa employer na yan after ng bakasyon nyo. Pag oo, click nyo lang yung yes. Pag hindi naman, kailangan yung magpunta mismo ng POEA. Yun nga yung dapat nyo ipa-verify yung contract nyo para maging updated dyan sa DMW Online. Kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan yung magpa-verify kasi kung hindi, yung luma pa rin na employer nyo yung lalabas dyan. Tapos, click nyo lang yung yes. Pag
I-click nyo ng yes. Ang tanong naman yan, are you returning to this job site? Ibig sabihin kung parehong lugar pa rin, parehong bansa. I-click nyo lang din uli yung yes. Pagkatapos may tanong na naman yan, are you returning as the same position? Ibig sabihin kung pareho lang yung trabaho mo. Kung sa sales ka, kung ano ka, staff ng restaurant, i-click mo lang din yung yes. Then, yung final question niya is, sinasabi nga na mag-face ka ng administrative or disciplinary sanction pagka mali yung mga information na binigay mo. Pagka-click mo ng yes niyan, ayun, lalabas na yung OEC mo. Tapos, i-click mo lang yung nasa taas na print OEC. Yan, lalabas na yung pinaka-PDF copy niya. Yan, pwede mo na siyang i-save sa phone mo or pwede mo siyang screenshot. Saka mo lang siya ipiprint. Okay na guys, kung may mga tanong pa kayo saka merong hindi kayo maintindihan, comment lang kayo. Pagkatapos, tatry natin gawa ng video, okay? Thank you for watching.